Mga kwento ni Felmo. Kamusta ka, Sir Seth? Hangad ko ang iyong mabuting kalagayan, kalusugan at estado sa buhay ngayon. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Eric. Medyo may edad na ako at nakikipisan lang sa maliit na tahanan ng anak ng dati kong amo sa sari-sari store. Mag-isa na lamang ako ngayon. Hindi katulad noong nagdaang mga dekada kung saan buong-buo pa ang masasabi ko talagang pamilya ko. Sisimulan ko ang kwento ko noong dekada 70. 12 anyos pa lamang ako noon. Nakatira kami sa isang malaking bahay malapit sa isang resort na bihirang mapunta ng tao. Kaming mga nakatira malapit sa dagat, libre kami at malayang nakakapaglaro, nakakapaghabulan. Higit sa lahat ay nakakasisid at nakakalangoy sa bughaw na karagatan nang walang pumipigil sa amin. 5 kaming magkakapatid at pangalawa ako sa panganay. Si Kuya Cesar, ako, si Mario, si Tisio, at si Dalena. Ang kaisa-isang bunso naming kapatid na babae. Lahat kami ay nag-aaral sa isang maayos na paaralan noong mga panahon na yon. Abogado si Papa Jose at isang propesor sa kolehiyo si Mama Catherine. Sila ang mga lihitimo naming magulang. Masaya at payapa ang buhay namin sa probinsya noon. Hanggang sa magsimulang dumating ang kade-kade ng kamalasan sa buhay namin. Nagsimula ito nang makakita kami ng batang babaeng nakaitim na inaanod sa puting buhanginang sa pangpang ng dagat. Nagpipiknik kami noong buong pamilya. Abala sina Mama at Dalena sa pag-iihaw ng isda at pusit sa ilalim ng puno ng niyog. Habang naghahanda naman ng kawayang papag sila Papa, Kuya Cesar, Mario at Tisio. Nang mapansin kong may parang telang itim na inaanod sa tabing dagat noon. Nilapitan ko ito at napasigaw ako sa takot nang makita ko ang batang mukhang kaedad ko lang. Wala na itong buhay. Malaki na ang tiyan. Mukhang nalunod ang batang yon. Sa nais kong makatulong, pinilit kong binigyan ng buhay ang bata. Hindi ako marunong magbigay ng, kumaga tinatawag natin na pangunahing lunas pero ginawa ko yun sa kanya. Maya-maya pa, may babaeng nakasarong na abot hanggang bukong-bukong ang makapal na buhok na sumampal sa akin noon. Napatilapon ako sa buhanginan sa lakas ng sampal ng babaeng mukhang kaedad lamang ng Mama Catherine ko. Hoy! Bakit mo sinampal ang anak ko? Sigaw ng Mama ko. Sinasaktan niya yung anak kong si Frida. Sigaw pabalik ng babaeng yon. Nagsuguro na ang pamilya ko sa tabi ko. Malapit sa patay na batang si Frida. Nag-away ang mama ko at ang nanay nun. Inaawat ni Papa Jose silang dalawa pero sinisipa ako sa mukha ng babae. Galit na galit siya sa akin nun. Abogado ako. Gusto mong kasuhan kita sa ginagawa mo sa anak ko? Sambit ni Papa. Anong pangalan mo? Tanong pa ni Papa nun. Ako si Alena. Matagal na kaming naninirahan ng anak ko dito sa isla. Dala nang nakita niyang ginagawa ko sa anak niya na lunas nun. Inakala niya sigurong ako ang may sala sa pagkalunod ng anak niya. Tandang-tanda ko pa ang lahat. Humahagulgol siya habang sinasaktan niya ako. Sinipa niya ako ng paulit-ulit at pinagkakalmot sa mukha nun. Halos mabulag ako nang pumasok ang kuko niya sa kanang mata ko. Sinabuyan niya pa ako ng buhangin sa mukha sabay bulong ng mga katagang hindi ko maintindihan.
Sinambit niya ang mga nakakakilabot na salita na parang bang babagsak ang langit sa pamilya ko. Sinambit niya ang sumpang yon habang inginungudgod na niya ang mukha ko sa buhanginan. Siyempre, umalma ang mga kapatid ko. Pinigilan nila ang babae na nagngangalang Helena pero napakalakas nito. Nakita ko kung paano niya itapon isa-isa ang mga kapatid ko sa dagat noon. Bilang isang ina, masakit na makita yun ng mama ko kaya nakiusap na siyang tumigil na sa pagwawala si Helena. Pero habang humihingi ng tawad ang edukada kong ina, mas naging asal hayop ang nagpupuyos na babae. Sinabunutan niya si mama at kinaladkad sa ihawan kung saan kami nagpipiknik noon. Hinabol namin silang dalawa pero malakas at mabilis niyang naingudngod ang mukha ni mama sa nagbabagang ihawan. Napahiyaw si mama sa sakit nang makita ni papa na nalapnos na ang mukha ni mama noon. Hindi na siya nakapagpigil. "Hindi kami ang pumatay sa anak mo!" Sabay sapak sa mukha ni Helena. Tumilapon at natumba ang babae noon. Hindi pa nakontento si papa. Pinatungan niya ang babaeng nagwawala habang tila nagdadasal. Nangingisay sa buhanginan. Sunod-sunod na suntok ang binigay ni papa kay Helena habang umiiyak sa sakit ang mama kong sunog na ang kanang mukha. Nang makita ng mga kapatid ko ang ginagawa ni papa, imbis na pigilan ng ama namin ay sumali sila sa suntukan. Pinagbabanatan nila sa tagiliran, ulo at muka ang kawawang nanay ng nalunod na bata. "Tama na!" Sigaw ko. Natauhan ang papa ko at mga kapatid ko. Naiyak ako nang makita kong yakap ni Dalena si mama. Agad naming itinakbo si Mama Catherine sa ospital. Sumakay kami sa van at iniwan na lamang namin ang bugbog saradong si Helena at ang patay nitong anak. Mahigit sa 1 buwan sa ospital si Mama at 1 buwan ding binalik-balikan kami ng mga barangay at pulis. Walang sawang inimbestigahan ang tunay na nangyari noon. Sinabi lang namin ang totoo. Nang handa nang makipagsettle si Papa Jose para sa physical injuries na kaso ng pamilya namin. Isang nakakapigil hiningang balita ang pinarating sa amin ng investigador. Patay na umano ang nanay na binugbog ng papa at mga kuya ko. Nakitang nakabigti sa puno ng akasya. Si Helena. Hubot-hubad ito at may mga maliliit na sugat sa buong katawan. Nagbigti siya sa sariling bakuran habang ang bangkay ng anak niyang si Frida ay natagpuang inaagnas ng nakahiga sa papag sa loob ng kubo nila. Sinagot ng pamilya namin ang pagpapalibing sa mag-inang Helena at Frida. Kahit na kami ang kontrabida sa kwento na lumaganap sa buong probinsya noon. Sinabihan kami ng mga magulang namin na aksidente ang lahat at pinagtanggol lang namin ang sarili namin. Ika-40 days pagkatapos mailibing ng mag-ina. Isang bagay ang dumating sa bahay. Si Kuya Cesar ang tumanggap ng medyo may kalakihan na kahon na yon. Magaling na si Mama noon. May peklat nga lang siya sa mukha. Siya ang nagbukas ng kahon. Nabitawan ko sa gulat ang baso ng gatas na iniinuman ko nang sumigaw si Mama. Naihagis niya ang kahon. Dahil ang laman ng kahon ay isang bungo ng tao at isang matabang ahas na kulay itim. May nakasulat sa isang sinunog na papel na, "Isinusumpa ko kayong lahat." Kulay pula o dugo ang ginamit na tinta nun. Wala kaming nagawa kundi ang itapon agad ang kahon pero pinigilan kami ni Dalena.
Huwag niyong itapon yan. Pwede nating ipakita sa albularyo ang mga yan. Napag-alaman pala ng kapatid ko sa teacher niya sa eskwelahan na isang usikan si Aling Helena. At ang pamilya nito ay mga dating miyembro ng isang kulto na sumasamba umano sa araw at buwan. Mga pagano ang ninuno nila Aling Helena. At sang-ayon pa sa kwento ng kapatid ko, schoolmate raw namin si Frida. Pero dahil sa panunukso at pambubuli ng mga Katoliko niyong kaklase ay sinabihan raw si Frida na mapupunta sa impyerno kapag hindi siya nagpakamatay kaagad. Matagal na raw pinlano ni Frida ang magpakalunod sa dagat nun. Gusto niyang sa dagat magpakamatay dahil doon lamang takot na pumunta ang mga usikan o mangkukulam dahil sa asin o tubig alat. Hindi siya mapipigilan doon ng angkan niya o ng sarili niyang ina na magpakamatay. Lumipas ang isang linggo. Nagsimula na kaming kabahan magkakapamilya ng mamatay sa isang aksidente. Si Papa Jose. Nahulog sa bangin ng van na minamaneho niya. Nang punta namin sa morgue si Papa, hindi na namin siya mamukaan. Kung gaano kawasak ang mukha ni Aling Helena sa suntok ng Papa ko noon. Triple ang ikinawasak ng mukha ni Papa. Nagsimulang madepress si Mama dahil doon. Lumipas ang 5 taon. 17 taong gulang na ako noon nang magsimula namang manghina si Mama. Siya mismo ang nagkikwento sa amin tuwing almusal na natatakot na siyang mag-isa sa bahay namin habang nasa eskwelahan kaming lahat. Nakakakita kasi umano siya ng anino ng babaeng mahaba ang buhok na mahinang tumatawa habang bumubulong-bulong. Nakikita niya umano si Helena na nakatayo sa ibabaw ng kama niya. Nakabukaka sa pagitan ng katawan niya habang nakahiga si Mama sa kama. Isinusumpa ko kayong lahat hanggang hukay. Ito ang sinasabi ni Halina sa hindi malamang pangyayari ni Mama, kung bangungot o tunay talagang kaganapan. Gabi-gabi na raw nararanasan ito kapag nagdarasal siya ng mataimtim bago matulog. Doon na nagsimulang hindi makatulog si Mama ng maayos. Nagkaroon siya ng malalang insomnia, depresyon at takot. Dahil dito ay nagsimulang sumakit ang ulo niya. Pinagamot namin siya at napag-alamang meron siyang cancer sa utak. Nagulat kaming magkakapatid. Stage 4 na kaagad yon. Doon na nagsimulang magaya si Dalena na ipatingin namin sa albularyo si Mama. Pumayag ang Mama Catherine ko, pati na ang mga kapatid ko noon. Dinala namin si Mama sa isang malayong probinsya na sinasabing kutan ng mga pabaylan o mabubuting manggagamot. Na makita ng babaylan si Mama ay agad siyang nagpaliwanag ng dapat gawin. Kailangan umanong sumailalim sa dapo si Mama dahil isang mabangis na usikan ang kumukulam sa Mama ko. Ang pamamaraang tinatawag na dapo ay partikular na ginagamit para sa usikan, kung saan kailangang gumawa gamit ang pinakuluang mantika ng niyog na hinaluan ng ilang hiwa ng halaman na tinatawag na badyang na binalot ng itim na tela. Ang telang ito ay kailangang ipahid sa mga apektadong bahagi ng katawan ng kinukulam habang binibigkas ang orasyon ng paghilom. Pagkatapos ng ritual ng pagpapahid, bubuksan ang itim na tela at makikita sa loob nito ang mga bagay na ginamit sa usikan na maaaring mga butil ng buhangin o hindi kaya karayom. Isinagawa kaagad ang ritual ng dapo sa Mama ko. At nang matapos ang orasyon ng babaylan,
at oras ng buksan ng tela. Napahiyaw si Mama sa nakitang laman nito. Isang binilog na buhangin na kasing tigas ng semento na binalutan ng buhok at sariwang nana ang laman ng tela. Sobrang baho nito. Nawalan ng malay tao si Mama pagkatapos nun. Akala namin tapos na ang lahat. Simula pa lamang pala ng paghihiganti ng usikan. Isang linggo matapos na lumakas at gumaling sa nararamdaman niya si Mama, ipinasyal namin siya sa isang resort, sa isang tabing dagat. Unang gabi pa lamang namin doon, nakaramdam na ako ng kakaiba. Pakiramdam ko ay palaging may nakamasid sa amin habang nasa loob kami ng hotel ng resort na yon. Dahil sa kwarto di umano ni Dalena, may batang nakaitim na malaki ang tiyan na nakasilip sa kanya mula sa ilalim ng kanyang higaan. Hindi nakatulog ang bunsong kapatid ko ng gabing yon. Nagsimulang gumapang ang takot sa buong pagkatao naming magkakapatid pero hindi kami nagpalata sa bunso namin. Pero para palang pangitain ng lahat ng yon. Pagputok ng araw, namatay si Mama. Si Dalena ang nakakita na sinasakal ng batang kamukha ni Freda ang mama ko habang natutulog nung madaling araw. Akala ni Dalena ay bangungot niya lang ang lahat pero wala ng buhay ang natuyot na bangkay ng mama namin. Pinagkaguluhan kami sa lugar, kaya bumalik kami kagad sa bahay. Pagdating sa bahay matapos na dalhin si Mama sa morgue, lahat kaming magkakapatid ay nagtataka kung bakit nagkaganon ang itsura ng nanay namin noon. Natuyo ito na halos butot balat na lamang ang natira. Humumpak ang mukha na halos lumubog ang mga mata at naglabasan ang mga ipin niya. Lalo kaming nahintakutan nang malaman namin ang resulta ng otopsiya noon. Walang cancer si Mama sa utak. Namatay umano ito dahil sa kawalan ng oxygen sa buong katawan niya. Para umanong nawalan ito ng hininga o nawalan ng hangin noon. Nagpasya ang Kuya Cesar namin na aalis na kami sa probinsya at titira na sa Maynila para matigil na ang sunod-sunod na kamalasan at kababalagan sa pamilya namin noon. Matapos mailibing si Mama, may isang matandang babae na kumatok sa bahay. Binilang niya kaming magkakapatid na kumpleto noon sa sala. Tinuro niya si Kuya Cesar, ako, si Mario, si Tisyo at si Dalena. Anong kailangan mo, Manang? Tanong ni Dalena sa babae. Baka gusto niyong bumili. Nakangiting tanong ng babaeng nakaitim nun. Napakunot noo ako nang bumaba ng bahay ang kumatok na isang estranghera. Doon sa bakuran namin ay may mga nakapila na 5 karo ng patay. Kinilabutan kaming magkakapatid sa nakita namin. Lalo na nang magsalita ulit ang babae ng may binibenta kaming 5 kabaong. Baka gusto niyong bumili. Minura ng Kuya Cesar ko ang babae. Dala ng sobrang galit, mabilis niyang kinuha ang tabak sa kusina at nag-amok nun. Gusto niyang tagain yung babaeng may dalang 5 kabaong. Gawa ng pakiramdam kasi ni Kuya, kapamilya ni Helena ang babaeng may inaalok nun. Lahat kami ay nagsipagtakbuhan sa loob ng bahay para pigilan si Kuya. Pero hindi namin siya mapigilan. Tumakbo siya sa baba ng bahay at natigalgal siya nang makitang wala ng mga karo ng patay at walang babaeng nakaitim sa ibaba ng bahay.
Sinyalis na ng hilakbot namin ng araw na yun para mag-impake. Agad kaming lumuwas na Maynila. Tumira kami sa lumang bahay ng tatay ni Papa, malapit sa tinatawag ngayong Balete Drive. Sa wakas ay naging matiwasay ang buhay namin sa sumunod na 7 taon na pagtira namin sa lumang bahay ng lolo ko. Maayos ang buhay namin kahit na si Kuya Cesar lang ang bumubuhay sa aming 4 noon. Pero sa totoo lang, Sir Seth, problemado ako noon. Hindi ko maintindihan pero ramdam ko ang kamalasan sa buhay ko. Lalo na sa larangan ng paghahanap ng trabaho. Hanggang 3rd year college lang ang natapos ko kasi lumuwas na agad kami ng Maynila. Pero kahit dicer sa isang grocery, hindi ako makapasa. Kahit crew sa fast food o saang kainan, inaayawan ako. Ganon din si Mario. Nakuha siya sa trabaho pero 1 buwan lang ang tinagal niya dahil wala palang lisensya yung factory na inaplayan niya. Nagsara ito kaagad. At ang malala sa lahat, nagkaroon ng problema sa mental si Tisyo. Ayon kay Tisyo, minumulto raw siya ni Helena. Nagpaparamdam na raw ito sa kanya sa tuwing madaling araw. Nagpapakita. Niyayaya siyang tumalon sa balkonahe ng bahay ng lolo namin. Totoo yun, Sir Seth. Dahil ako palagi ang nakakakita kay Tisyo na parang naglalakad ng tulog, papunta sa balkonahe. Kung hindi ko siya pinigilan o napipigilan noon, baka nga natuloy ang imbitasyon ni Halina na magpakamatay ito. Doon na nagsimulang uminom ng gamot si Tisyo. Isang gamot na nakaka-addict kapag nasobrahan ng gamit. Ang kapatid kong si Dalena naman na nilapitan minsan ng isang psychic, ang nagyaya sa aming lahat na magpatingin sa mga paranormal experts na bumabasag umano ng sumpa ng usikan. Ang sabi ng psychic na naging kaibigan ni Dalena na itago na lamang natin sa pangalang Irish. Ang mga mangkukulam umano ay may kanya-kanyang abilidad sa pagpapasakit sa kaaway nila. Maaaring sa pamamagitan ng sugat, karamdaman, kamalasan, at kamatayan. Mahirap umanong ipagsawalang bahala ang kapangyarihang itim ng usikan na binugbog ng mga kapatid at papa ko noon. Nang mag-session kaming magkakapatid sa pamumuno ng mga eksperto na ito, matapos ang ritual ng pagbasag ng sumpa ni Helena, isa sa mga eksperto ang biglang nagkasakit. Bigla itong inatake na stroke. Tinakbo namin siya sa ospital at doon ito inatake sa puso nang biglang tinurukan na ng karayom. Lumipas ang panahon at maraming nagbago sa pamilya namin. Naaksidente si Kuya Cesar isang gabing umuwi siyang umuulan mula sa trabaho. Nahitin na rin ang kuya ko. Nakomatose at umabot ng 6 na buwan. Lalo kaming nabaon sa utang sa mga bayarin pero sa huli, namatay din si kuya. Doon na rin kami nagsimulang mag-away-away magkakapatid. May kung anong negatibong elemento na tumatakbo paikot-ikot lang sa bahay ni Lolo. Hanggang sa isang araw, nagising na lamang kami na pinapalayas na kami sa bahay ni Lolo. Ginulat kami ni Tisyo nang ibenta niya ang bahay ng lolo nang hindi namin alam. Ang masaklap, yung perang ibinayad sa kanya, napunta sa bawal na gamot. Hindi nagtagal, nahuli din ng pulis ang kapatid namin na yon. Iyak nang iyak si Dalena sa nangyari sa kapatid ko. Wala na kaming nagawa. Yung takot ni Tisyo, ibinaling niya sa droga. Droga na naglayo sa kanya sa amin. Napilitan kami ni Mario at Dalena na maghanap ng murang marerentahan. Nakarating kami sa Sembo sa C5 at doon ay nakakuha kami ng murang kwarto. Hindi ko alam kung paano kami nabuhay sa maliit na kwarto na yun pero pansin ko at ramdam ko
Kahit 3 taon na ang lumipas na buhay pa rin ang sumpa ng usikan. Nagkaroon ng malalang sakit si Mario. TB. Si Mario yung pinaka-athletic at malusog sa aming lahat. Wala kaming pampagamot kay Mario noon, kaya nagkahawaan na sa bahay. Nagulat na lamang ako na hindi na umuwi si Dalena sa kwarto naming nirerentahan. Nagpapadala siya ng mga gamot, pagkain at pera sa amin ni Mario pero hindi namin alam kung ano ang trabaho niya. Isang gabi ay medyo pagaling na ako noon. Nagpa siya akong hanapin si Dalena. May nagtimbre kasi sa akin kung saan ko makikita ang kapatid ko. Nakita ko siya sa isang lugar. Naninigarilyo, umiinom, nakikipaglandian sa mga dumaraan na foreigner. Hindi ako nakagalaw, ni hindi nakahinga nang makita ko ang sinapit ng kapatid kong bunso. Umuwi ako sa bahay na mabigat ang loob. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Mario ang natuklasan ko. Nasa kalye pa lamang ako. Napansin ko nang may babaeng nakaitim na nakatayo sa harapan ng pintuan namin. Nangilabot ako nang makita ko ang napakahaba nitong buhok na abot hanggang bukong-bukong. Aling Helena? Mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay namin. Tumakbo ako para sundan siya pero imbis na multo ng usikan ng bumulaga. Malamig na bangkay ni Mario ang nadatnan ko. Napamura ako sa sama ng loob. Isinumpa ko si Helena dahil alam kong hindi siya titigil hanggat hindi nakakapaghiganti sa aming lahat. Naipalibing kong mag-isa si Mario sa tulong ng mga kapitbahay. Lahat sila nagbubulungan. Nakinulam raw si Mario kaya namatay. Sa itsura pa lamang umano ng mukha nito. May nakita umano silang mga butil ng buhangin sa tenga, sa butas ng ilong, at sa bandang labi. Pagkatapos ng 40 days ay nagpa siya akong umalis na sa maliit na kwartong yon. Naglakad ako ng naglakad hanggang sa mapadpad sa isang tindahan. May matandang lalaking nag-alok sa akin ng trabaho. Sa wakas, nagkatrabaho na rin ako bilang tindero ng sari-sari store. Tinanggap ko ang offer ni Manong. Pinatira niya rin ako sa bodega niya para stay-in na ako doon sa tindahan na yon. Lumipas ang ilang buwan, nakapag-ipon ako. Naisip kong hanapin ang kapatid kong napariwara na si Dalena pero pinigilan ako ng may-ari ng tindahan. Bilang isang dating albularyo, alam kong kinukulam ka. Sabi niya. Naririnig ko pa rin ang bulong ng usikan na kampon ni Satanas ngayon. Ano po yung gagawin ko? Dinala niya ako sa simbahan. Pinaluhod sa harapan ng altar. Maya-maya pa ay nagtatingan ng mga kaibigan niyang pare. Maigit 10 silang lahat. Pinag-pray over nila ako noon. Pagkatapos ng halos gabi-gabing pray over sa loob ng 1 buwan, isang gabing hindi ko inaasahan, ginulat ako ng isang tao na matagal ko nang inaasam na makita ulit. Isang pamilyar na babae ang nakita kong nakatayo sa tindahan namin ng boss ko. Dalena, ikaw ba yan? Bakit ganyan yung itsura mo? Halos maiyak ako nang makita ko ang bunso kong kapatid. Binulungan niya lang ako at halos hindi ako nakapagsalita. Kuya Eric, may cancer ako sa dibdib. Makalipas ang 3 buwan at kalahati, pumanaw si Dalena. Pero hindi ako tumigil sa pagdarasal. Hindi ako nawala ng pag-asa noon. Dahil naniniwala ako na kayang-kaya kong mabasag ang sumpang inilibing ng isang usikan sa pamamagitan ng panalangin.